Hello sa lahat, ang title ng video ito ay Corona ng Buhay. So, meron akong tatlong tanong at sasagutin ko tungkol sa mga corona sa langit. So, unang tanong ay, sino ang makakuha ng corona sa langit? Sino mang born again na believer na ginawa si Jesus Christ bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buong buhay at kaluluwa. Patuloy silang nagsisisi sa lahat ng kanilang mga kasalanan araw-araw at patuloy na sumusunod sa Holy Spirit araw-araw upang magawa nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Number 2 question. Ano ang kailangan para makukuha ng awarded crown na ibinigay sa iyo sa heaven? Dapat patay ka sa sarili mo. Ibig sabihin, huwag mo gawin ang iyong kalooban. Ngunit sa halip ay 100% kang nagpapasakop sa kalooban ng Diyos at sinusunod mo siya araw-araw hanggang sa iyong huling hinga sa mundo. Number 3 question. Ano ang pakinabang sa pagkakaroon ng corona? Meron kang walang hanggang gantimpala, karangalan at pagkilala mula kay Jesus Christ dahil natili kang tapat, masunurin, nagtiis sa lahat ng paghihirap at siya ay nalulukod sa iyong gawain sa iyong buhay sa mundo. Ang corona ay kumakatawan sa perpektong kagalakan, otoridad na maghari kasama ni Jesus Christ upang luwahatiin mo siya. So, itong description na sasabihin ko tungkol sa corona ng buhay. Kasi merong 5 corona na sa heaven at ito specifically corona ng buhay. So, mga born again believers na nagtiyaga sa lahat ng pagsubok at nanatiling tapat kay Jesus Christ kahit hanggang kamatayan, pagtiis sa hirap at tukso. Yung motto or yung saying, yung buhay nila is a life well lived. Nagtiis ng pagdudurusa, pag-uusig at mga tukso. Tinawag na martyr corona. Talagang mahal nila ang Diyos at tapat. So for example, pwede mong gawin to sa everyday life mo para when makapasok ka sa langit, makukuha ka ng corona ng buhay. Tulad ni Job sa Bible na test ang faith niya kay God, ang pagkawala ng lahat ng kanyang mga anak, ang kanyang negosyo, pagkatapos ang kanyang kalusugan, ngunit pinuri pa rin niya ang Diyos at nais na maunawan ang kalooban ng Diyos kung bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kanya ang lahat na ito. So, si Job, nawala siya lahat ng blessings niya galing kay Father God. Pero, hindi siya nagkasala na complain or na curse niya si Father God. Hindi. Nag-praise siya, worship, praising God. Yun yung sabi niya parate, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the Lord. So, ibig sabihin na tanggap niya that kung mawala ang lahat sa buhay natin, including yung
mahal natin sa buhay, mga pera, magagamit, at ang iyong health. Nabigay ni Father God yan sa atin. Pwede niya itanggalin sa atin kung gusto niya. At lahat to, remember, when God allows, merong siyang good reason for it. Huwag ka magagalit. Instead, praise God kasi you need to trust Him with your whole life. Kasi mahal ka niya eh. Ama mo siya eh. Or ama natin siya. Ako din. Father God ko siya eh. So yun ang sa akin, naiisip ko parate. Kung ano man ang nangyari sa aking buhay. And ang daming nangyari sa aking buhay. Nang madaming masama, pero afterwards naman, ang daming blessing din, kapalit, sa nang wala sa akin. Na-increase ang faith ko and dependency on Jesus Christ. At looking forward ako, one day, when time ko na, papasok naman ako sa langit, kasama ko na ang pamilya ko. So, kung ikaw na yon na ang daming mong problema na daraan at daming tukso sa buhay mo na yon, pray ka lang. Don't give up. At wag mo magalit. Wag ka magalit kay Jesus Christ, Father God. Ako noon, nagalit ako kasi hindi ko alam ang kalooban ng Diyos. But sasabihin ko sa iyo na yun, tanungin mo bakit nangyari ito. And mostly, the answer is para ma-increase ang faith mo sa Kanya, kay Jesus Christ. Alam mo, yung buhay natin di parating madali o maganda ang buhay. If nahirapan ka, daming tukso, daming problema, pero nagtitiwala ka pa rin kay Jesus Christ and susundin mo ang kalooban niya araw-araw at nagsisisi ka sa lahat ng kasalanan mo araw-araw din, tutulungan ka niya. At lahat tong problema natin, mga tukso, temporary lang to. Lahat ng sakit sa ating katawan, temporary lang. Kasi one day, when mamatay tayo and nagawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, when mapasok tayo sa langit, lahat ng nadaanan natin ng pagsubok, hirap, mawala lahat yun. Yung burden. Kasi nasa langit na tayo. So, focus ka lang kay Jesus Christ at sa heaven. Yan ang bahay natin, langit. Hindi dito sa mundo. So, ito ang end of the message. May Jesus Christ bless you.